Mukhang mag-goodbye na itong si Brandon Bates sa Terra Firma o sa Meralco Bolts dahil ito'y lilipat sa San Miguel Beermen at ang magiging kapalit daw nito ay si Jeron Teng. Mukhang lalaki ang San Miguel kung makuha nila si Brandon Bates dahil nandiyan pa to si JM Calma at Motaw Tua. Pero ang balita kasi natin baka ito si Calma matrade na kaya yan ang dahilan kung ba't kukunin ng San Miguel itong si Brandon Bates. Ang report kasing lumalabas ngayon, mukha daw itong si Coach Leo Austria. Gusto yung depensa ni Brandon Bates at nakikita niya na magiging okay to na backup center ng San Miguel para kay Junmar Fajardo. Kaya ito ang gusto niya makuha sa kanilang roster. Ngayon naman, itong Meralco Balls, kaya sila papayag na si Jeron Teng ang magiging kapalit. Dahil ang kulang sa Meralco ay scoring. Ilang beses na nating nakita to na ang Meralco merong mga scoring drought sa mga laro. Kapag hindi sila maka-score, doon nagkakaproblema. So kung makukuha nila si Jeron Teng, hindi na magiging problema yung score. Dahil alam natin, yan talagang ginagawa ni Jeron Teng kapag pinapasok ni Coach Leo Austria. Kaya win-win ang trade na to para sa San Miguel at pati na rin sa Meralco Bolts. Kaya sa tingin ko, pwede talaga ito na mangyari at wala tayong nakikita na magiging problema dito kung ito itutuloy. Sa ngayon, itong San Miguel Beermen ay busy raw dito sa pagpe-prepare para sa PBA Commissioner's Cup. At yung pagkuha dito kay Brandon Bates, ang isa doon sa mga nakikita nila na paraan para mapalakas pa yung kanilang roster. Kung sa bagay, ito namang San Miguel, hindi na ako magtataka kung yan talaga yung kanilang gustong mangyari. Dahil itong si Coach Leo Austria, alam na niya na magiging mas matindi yung laro, lalo na at alam naman natin na itong si Coach Austria, meron niyang balak maka Grand Slam sa SMB. At yung presence ni Brandon Bates, makakatulong yan para dito sa San Miguel. At alam natin na yan talaga yung pinaplano ngayon na gawin ng management ng SMB. Ang Titan Ultra daw ngayon ay naghahanap ng big man na pwedeng makuha pagkatapos i-deny ng PBA yung si Greg Stotter na makapaglaro. Sa hindi malamang dahilan, itong si Greg Stotter ay wala pa rin clearance mula sa PBA kahit na nagkasundo sa kontrata ang Titan Ultra at itong si Greg. So ngayon, ito raw Titan Ultra ay naghahanap pa ng mga big man na pwedeng makuha. So pwede siguro itong si Joseph Taha mula sa Phoenix Fuel Masters. Yan ang subukan nilang ma-acquire. Big man ito, 6'8", veterano at makakatulong sa koponan ng Titan Ultra. Pwede rin nasubukan ng Titan Ultra na ma-acquire naman itong si Leonard Santillan mula sa Rain or Shine. Ang importante kung ikaw ang komponan nitong Titan Ultra, meron ka makuhang big man, whether it is free agency or trade. Kinakailangan makakuha sila dahil yan ang talaga nagiging problema nila. Dito nung tinambakan sila ng Terra Firma kagabi, ang dahilan dyan ay dahil natalo sila sa rebounding. Dahil kulang sila sa big man. Kung makakakuha sila ng isang sentro, makakatulong yan dito sa kagustuhan ng Titan Ultra na makabawi. At yung pagkuha sa isang big man katulad nito si Muyang, si Santillan, o kaya naman to si Taha, magiging malaking bagay yan sa kanilang roster. Isa pa kasi naging problema itong kanilang import na si Mike Gilmore ay hindi naman pala kasing taas nung na-expect nila. 6'10 ito pero ang lumalabas sa actual game ay 6'8 at more of a forward ang laro. Ang plano kasi ng Titan Ultra dati, gawing center si Greg at power forward, itong si Gilmore. Ang problema nga, wala si Greg, so napipilitang mag-center itong si Gilmore. Undersize siya kumpara doon sa 7-footer na import ng Terra Firma. Plus, nandun pa si J.O. Chu na 6'10". So, yan talaga naging problema ngayon ng Titan Ultra at yan ang dahilan kung bakit sila ay naghahanap ng ibang big man na pwede na ma-acquire sa kanilang lineup.